Lusot na sa House Committee on Labor ang substitute bill na 200 peso across the board legislated minimum wage increase sa mga manggagawa po yan sa pribadong sektor. Ito po ay matapos nagkaisang bumoto pabor dito ang lahat ng miyembro ng House panel dahil mas katanggap-tanggap ang nasabing halaga para sa mga manggagawa. Hindi naman may pangako ng mga mambabatas kung may papasa agad nila sa second reading ang naturang panukala dahil magbe-break na daw ho ang sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic? Alex, pinaspasan ng House Committee on Labor and Employment at hindi na nga ito dumaan sa masusipang debate sa committee level ang panukalang batas na nagtatakda ng 200 pesos na across the board legislated daily wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sige forward and upward. Sige po. Matapos pulungin ni House Speaker Martin Romualdez sa Kamara ang mga iba't ibang leader ng labor groups para sa pagpapatibay ng panukalang batas na magbibigay ng 200 pesos across the board legislated minimum wage increase sa pribadong sektora, agad itong pinagtibay ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan ni Rizal Representative Fidel Nograles. Sa ginawang pagdinig ngayong araw ng House Committee on Labor and Employment, agad na pinag-usapan ang substitute bill para sa 200 pesos across the board legislated minimum wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektora na siyang ipinalit sa apat na panukalang batas na humihiling ng 150 pesos at 750 pesos across the board legislated wage increase. The measures pending before this committee legislated across the board wage increases. We have 4 measures. So we have a committee report and we have a substitute bill providing for 200 pesos across the board wage increase. Iniling ni Deputy Speaker Trade Union Congress Party List Representative Democrito Mendoza sa komite na isa-ilalim na sa butuhan ang panukalang batas na magbibigay ng 200 pesos across the board legislated minimum wage increase sa mga manggagawa ng pribadong sektor. It was initiated by TUCP and also the first time that it was passed, a legislative wage increase 36 years ago. We are now more closer than ever, Mr. Chair, and under your leadership, the passing the first ever legislative wage increase of 200 pesos if yung anong numero natin, daily across the board wage increase after 36 years to the leadership of Speaker Martin Romualdez. Sa ginawang butuhan ng House Committee on Labor and Employment, majority ang bumoto sa panukalang bigyan ng 200 pesos across the board legislated minimum wage increase ang mga manggagawa sa pribadong sektora. Hindi naman maipangako ni Nograles kung lulusot pa kaya sa second reading at third reading ang panukalang 200 pesos across the board legislated minimum wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektora dahil sa susunod na linggo ay magkakaroon na ng break ng sesyon ng Kongreso at babalik sa June para sa CNJ adjournment ng 19th Congress dahil papasok na ang 20th Congress na binubuo na mga mahahalal sa May 2025 midterm elections. So the affirmative votes have prevailed. Do you have a motion to approve the draft committee report and substitute bill? Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, I move the approval of the draft committee report on the substitute bill to the House Bill number 514, House Bill 756, 7871, and 10319, entitled an act providing for a 200 daily across-the-board increase in the salary rate of employees, workers in the private sector. I so move, Mr. Chair. Motion is approved. Magugunitang sa Senado ay 100 pesos across the board legislated minimum wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektora ang napagtibay. Alex, batay sa pinakahuling dinesisyonan ng Tripartite Regional Wage and Productivity Board, ang kasalukuyang umiiral na minimum wage sa National Capital Region ay 645 pesos. Balik sa inyo, Alex.
Okay, Vic, doon sa naturang panukala, nabanggit ba nila kung ito'y maging batas, may pananagutan ba ang mga kumpanya na tututol dito at hindi magbibigay ng 200 pesos na increase sa kanilang mga manggagawa? Nakapaloob na substitute bill, Alex, na may kaukulang multa ang sino mang mga negosyante na hindi susunod dito sa naturang batas kung ito ay mapagtitibay. Dahil ang problema ngayon, Alex, yung kakulangan na ng panahon. Pero ang sabi nga nila, pwedeng ihabol ito, pero hindi siya certified as urgent, Alex Yun. Kasi lumusot lang siya sa first reading, ang mabigat yung second reading dahil nandun yung period of debate at saka amendments. Hindi pwedeng, kung hindi siya certified as urgent bill, Alex, batay sa House rules, hindi pwedeng pagsunurin sa isang araw yung second reading at third reading. Oo. At isa pa, Vic, kung sakali mang hindi ito magiging batas, ano yung back to zero sa 20th Congress? Tama ba ako? Tama, Alex, back to zero to. Ito'y mapupunta sa archive at pagbukas ng 20th Congress ay muli itong i-refile. Kung kanilang i-refile, dadaan muli siya sa back to square one, dadaan pa rin sa referral sa Committee on Rules, then sa Committee on Labor, tatalakayin siya uli, first reading, second reading, and third reading, at saka yung counterpart sa Senado, ay ganun din ang pagdadaanan, Alex. O Vic, nung lumabas ang balitang yan, marami sa ating mga kababayan ang pumuna at ang sabi, kaya lamang daw nila ito ipinasa sa committee level, ay para sila ay bumango sa darating na eleksyon. May comment ba mga congressman dyan? Ayaw nilang mag-comment, Alex Maaring your guess is good as mine. Okay. Anyway. Pero kung maging batas ito, malaking tulong to sa ating mga kababayan. Vic, no? Pero yun nga lang, kakapusin sa panahon. Ano yun, mag-overtime yung ating mga mambabatas. Kaso may mga investigasyon pa silang ginagawa. Ano, may titigil sila sa mga ginagawa ng investigasyon? Yung kung overtime ito, Alex, ang problema nila, wala nang sesyon June na yung balik ng sesyon. Kung ito maliban lang, kung magpapatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. Ika nga sa Latin word na good luck, gravida. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin dyan sa kamera. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.